Humingi ng tulong sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang mga naulila ni Noel Orate Sr. na dating nobyo ng dating kongresista na si Nanette Castelo Daza. Naghain na sila ng mosyon para iakyat sa murder ang kaso laban sa akusado sa krimen na manugang ni Daza. Ang kampo naman ng mga Daza ayaw pang magkomento hanggang hindi daw nila nakikita ang inihaing mosyon ng mga Orate. Nakatutok si Jamie Santos. Madamdamin at malaman ang pahayag ng naulila ni Noel Orate Sr. sa pagharap sa media kanina. Hangad daw nila ay hustisya para sa ama kahit parang maimpluwensya ang kanilang mga kabangga. Pinapangako ko sa papa ko, hindi ako titigil. Makukuha ng papa ko ang justice. Hindi ho kami atras. Ordinaryo man po kami pamilya, lalaban po kami. Humingi na rin sila ng tulong sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Hindi naman nag-atubili ang VACC. Kino-question ng grupo kung bakit hindi kasamang inimbestigahan ang dating kongresistang si Nanette Castelo Daza na 12 taong daw nakarelasyon ng biktima. Nauna nang lumabas sa investigasyon na si Orate ay nabaril ng manugang ni Daza na si Bulacan Board Member Romeo Alan Robes. Ayon sa pamilya Daza, ipinagtanggol daw ni Robes ang asawang si Jessica na 7 buwang buntis at biyenang si Daza sa pangho-hostage umano ni Orate. Pero plano ng VACC na iakyat sa Department of Justice ang kaso para muling maimbestigahan. Mukhang ito ay may cover-up. Mukhang ito po ay sinyorkat. Dahil hindi siya kumpleto at kaya nga naging homicide instead na murder. Nagsampa ng motion to defer arraignment sa korte para muling maimbestigahan at maiakyat ang kaso sa murder laban sa suspect na si Robes. Hiniling na rin nila na maglabas ang korte ng whole departure order laban dito. Nakikiusap ako, tulungan niyo kami. Tatay ko nawala. Binaril na 5 beses yung tatay ko. Nasasabihin niyo self-defense yun. Ayon naman kay Chief Superintendent George Rehis, Director ng QCPD, walang basihan ng akusasyong nagkulang sila sa pag-iimbestiga. Sinunod daw nila ang tamang proseso. Sinabi naman ni Attorney Alfredo Villamor, abogado ng mga Daza, na hindi pa nila nakikita ang kopya ng motion to defer arraignment kaya hindi pa sila makakapagkomento. Sa linggo ng umaga, nakatakdang ilibing ang labi ni Noel Sr. sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Muling isinailalim sa otopsiya ang labi ni Noel Orate Sr. Lumabas sa pagsusuri na napuruhan ang puso ni Orate ng ilang tama ng bala ng baril. Nakatutok si Julio Segovia. 4 na oras tumagal ang re-autopsy sa bangkay ng napaslang na si Noel Orate Sr., dating nobyo ni former Congresswoman Nanette Castelo Daza. Ang kilalang pathologist na si Dr. Raquel Fortun ng UP College of Medicine ang nagsagawa nito. Kinumpirma niya ang paunang investigasyon ng multiple gunshot wounds ang ikinasawi ni Orate. 5 tama ng bala ng baril ang tinamo nito, 3 sa dibdib at 2 sa tagiliran. Sa initial findings si Fortun, posibleng nakaharap daw ang biktima ng barilin. 5 yung butas na nakita sa harap at medyo tagiliran sa kaliwa. And sa likod, mukhang may 2. Malamang, entry yung mga nasa harap. At baka yung 2 sa likod ay exit. Ayon kay Fortun, delikado at seryoso ang 3 tama ng bala sa dibdib ni Orate, lalo't napuruhan nito ang puso niya. Serious yung kung tamaan ka sa chest, delikado yan. And so far, ang masasabi ko ay natamaan ang puso niya more than once. Just hearing na sunod-sunod tinamaan yung puso ng daddy ko during the time na binabaril siya. If you were just to parang disable the person, it could have been anywhere else. Lalo ko nami-miss daddy ko. Nahirapan daw si Fortun sa re-autopsy. Bukod sa nasuri na ang bangkay ng PNP Crime Laboratory, naembalsa mo na rin daw ito. Kaya hindi pa rin daw malinaw sa ngayon kung malapitan ng barilin si Orate. Marami pa kasing hinahanap na detalye si Fortun. Gusto kong malaman paano siya nakita, ano yung circumstances nung pagkabaril, ano yung suot niya, anong kondisyon ng kanyang suot, ano
ano ba yung weapon, may nakuha bang bala, ilan, saan. Kaya muling hinamon ng pamilya Orate ang kampo ng mga DASA na magsalita. Kung makokonsensya sila, di magsalita sila. Ilabas natin kung ano talagang nangyari. Nauna nang sinabi ng mga DASA na handa silang humarap sa anumang investigasyon. Hindi naman daw sila inimbitahan ng mga pulis para tanungin na maganap ang krimen. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Naungkat sa paglilitis kanina ang pagsasara ni Chief Justice Renato Corona sa 3 niyang account sa PS Bank noong mismong araw nang ma-impeach siya sa Kamara. Isa pa sa nadiskubre ngayon ng impeachment court, January 31 pa raw hawak ng isang kongresista ang umano'y record ni Corona sa PS Bank. Mula sa Senado, Nakatutok Live, si Ruth Cabal, Ruth. Mel, lalo nga naging masalimuot itong kwento ng prosecution team tungkol sa controversial na bank documents umano na Chief Justice Renato Corona na nakuha raw nila mula sa isang small lady. Pero lumabas kanina sa hearing na hawak na pala ng isa pang miyembro ng prosecution team ang dokumento na yan bago pa makuha ni Representative Reynaldo Umali. Sa pagharap ng mga opisyal ng PS Bank, lumabas na merong 7 peso account si Corona sa Katipunan branch ng bangko mula 2007 hanggang 2011. 5 na nauna ng kinumpirma ng bangko at 2 bagong siwalat, isang may opening balance na 7.3 million pesos at isang 17 million pesos. Lahat daw ng 7 bank accounts na ito sarado na. Pero ang nakapukaw pansin, 3 sa mga account ay sabay-sabay sinara noong December 12, 2011, araw kung kailan na-impeach si Corona ng Kamara. They were all closed on the day that the Chief Justice was impeached. Ayokong magsuspecha pero ayokong mag-isip ng mali siya pero nagsususpecha talaga ako. Only intending to show that there was an attempt to conceal certain amounts. If there will be an consideration of 3 amounts of the 3 accounts, Your Honor, it totals about 36 million. The purpose is to show that this was not included or stated or entered into a statement of statement of assets and liabilities. The question is very erroneous. It is irregular and it has no legal basis. Muling tinanong ang branch manager ng PS Bank Katipunan tungkol sa kontrobersyal na bank documents kaugnay ng mga bank account ni Corona. Sabi noon ng prosekusyon, nakita ito ni Representative Reynaldo Umali sa isang small lady na hindi niya kilala. Inabot daw sa kanya ito ng small lady sa loob ng Senado noong February 2. Pero sa kwento ni Annabel Chongson, may kopya na raw nito ang isang kasamahan ng prosecutor bago pa nakuha umano ni Umali kay small lady ang mga dokumento. Si Quezon City Representative Bolet Banal ang tinutukoy ni Chongson. Pinuntahan daw siya nito sa bangko noong January 31. He said that maybe we could help him or I could help personally in my capacity. And then I said, I'm sorry, that's not possible. What help did she ask you to do? Just a guide on certain items in the documents that he was showing me. What document was that? He showed me a photocopy similar to the one in Annex. What A. photocopy of what document? What photocopy of what document did he present to you? Specimen signature card. But he was partly covering it, so I couldn't see everything there. Did you not ask Congressman Banal how did he happen to be in possession of, of that signature card? I did, Your Honor. And what was his answer? I will tell you if you will help us. As soon as you help us. Something like that. May we know, to your recollection, what day in the end of January, Ms. Chongson? I think it was January 31, Your Honor. January 31. But it was also in this court that the prosecution claims they received an Annex A photocopied document on February 2. If they received it on February 2 from a reported small lady, but they actually had it already on January 31.
So Your Honor. I'm just putting that information before the court, Mr. President, because I am quite confused. Ayon sa prosekusyon, bahagi ng kanilang sekretariat si Congressman Banal. Ako, wala akong alam doon sa nangyari before nung February 2 ng gabi. Kasi yung nakuha ko yung dokumento, yung pinakauna nakita ko po February 2 ng gabi. At kaya nung kinabukasan, inattach na namin doon sa supplemental request for subpoena. Mel, initially, ang pahayag nitong si Congressman Banal ay kinumpirma niya na meron nga daw siya nitong mga dokumentong ito. Pero hindi niya nga daw muna yan shinare sa kanyang mga kasamahan sa prosecution dahil nga to begin with, hindi niya pa naman daw nakukumpirma na original yung mga yan, Mel. Pero nabanggit ba, Ruth, kung saan niya nakuha? Ang initial information lang na sinabi niya kanina ay nakuha niya lang daw, nakita niya lang daw doon sa may labas ng kanyang bahay. Pero wala siyang binanggit na specific source, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Susunod, 60 aso na gagawin daw sanang Azucena na iligtas sa San Pedro, Laguna. Ang mga ikang ay medical records ni Whitney Houston. Ipinasa pinakaugnay sa investigasyon sa kanyang pagkamatay. Mahigit 300 milyong pisong jackpot sa 655 Grand Lotto. Paghahatian ng 2 nanalo. At sa Britanya, ang relo na yan na nagkakalaga ng katumbas na 1.4 milyong piso na pulot sa kanal ng isang tagalinis ng kalsada. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.